Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa pinyong talakayan, hinaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ngayon po ay March 14 ay Biyernes ngayon, weekend. At para doon sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sayang at hindi na umabot yung sweldo. Dahil pag Sabado walang sweldo, di ba? Lunes na yan. Ay talaga naman Biyernes naman yun. Mabuti na pagdating ng Lunes, hindi pa bawas yung hindi pa bawas yung sweldo. Tama ba yun? Wala ba sweldo pa tayo ngayon? Di ko lang. Di ba Biyernes di ba? So, pag Lunes, naalala ka tuloy, kapag sa mga agency, kapag inabot ng Biyernes ay Sabado kaya Linggo, walang sweldo yan. Yun sa mga sa mga agency yan. Pero pag mga matitinong kumpanya naman sa government, pagkakalam natin mayroon na. So, mayroon na yun At batid po natin na kanina sobrang init tayo po ay ikot-ikot po tayo. At hindi pa rin po mawala yung init ng panahon at init ng usapin tungkol sa dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte. At yung kasama ko rito gustong dumalaw kay presidente. Nagngingit-ngit at naggusto niyang pumunta dahil namimiss niya na raw. Grabe naman yan. At naghahanap nga na mag-i-sponsor para makadalaw daw doon sa ating presidente. Alam nyo naman na di Netherlands yan. Ang layo-layo. Nandito siya sa Paranaque. Nag-iiyak. Grabe. So mahirap talaga yan. Lalo na kung napamahal ka na doon sa Pangulo naman. At siya naman po ay nagserbisyo para sa ikabubuti ng ating bansa naman, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Davao na sinasabi nga po nang siya po ay maging presidente talaga, ay naging tahimik, naging matino ang Davao. At nang siya naman po ay maging presidente natin, sa totoo lang in fairness, ay tila sinasabi nga po na nabawasan po yung korupsyon. At yung po mga pampublikong proyekto, katulad ng mga malalaking proyekto, sa usapin ng mga kalsada, sa usapin ng pagpagawa, katulad ng LRT na yan, isipin mo na tapos kagad. Kaya po dito sa lungsod ng Paranaque, mayroon na pong LRT mula po doon sa istasyon ng Baclaran. Nakaabot po dito sa istasyon ng Dr. E. Santos Avenue, na nagkaroon po ng 5 istasyon, yung pong Redemptorist, tapos Isiana, Mia Road, Isiana, tapos itong Ninoy Aquino, tapos yung Dr. E. Santos. So, naging mabilis po ang trabaho niyan sa panahon ni Pangulong Duterte. But unfortunately, hindi sa natin inaasahan. Ganun na nga nangyari doon po sa kanyang patakaran tungkol sa usapin ng ipinagbabawal na gamot na talaga naman na naging massive o sabihin po natin na maraming nabiktima dahil sa illegal na droga at na pagdating ng umaga marami pong namamatay at talaga naman ito po ay hindi magandang po palatandaan. Kaya lang I will not question about that. Ang importante, yun ang kanyang patakaran. So, sinisingil siya ngayon
ng katotohanan. Kaya po siya ay kinasuhan sa ICC, ano? At yun na nga po, nagkaroon na po ng warrant nung nakaraang araw at siya nga po, si Pangulong Duterte, ay nandoon na po sa The Netherlands, doon po sa The Hague. Opo, kaya yung kaibigan kong isa na namomroblema na gusto niyan dumalaw, siguro ang payo ko sa'yo, kung wala ka namang papunta doon, wala kang ang passport, gusto mo pang pumunta doon sa The Netherlands, siguro kung tintiis, i-forget mo na lang siguro muna yan. Abangan na lang muna natin ang mga susunod na kabanata. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:58 ng gabi. Mr. Chairman, Patalastas, please. Manibela ng masa on the go. At yung pong ating mga kasamahan kanina, no? Kasama po natin dyan kanina sa lugar ng Airport Village. Regards ko po kayo yung sound system team. Talaga naman okay sila. Okay, go! Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipihit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latan. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, gusto po natin ipaalam na ang lungsod ng Parañaque, may bago na pong sa usapin ng palengke. Pagpapalakas ng mga komunidad, isang barya sa isang pagkakataon sumali sa piso caravan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Habang inilapit namin sa inyo ang financial education at access, sama-sama bumuo tayo ng mas maliwanag, mas financially inclusive na hinaharap. Ayan, talaga naman. BSP Piso Caravan, City Government of Parañaque. Kailan kaya ito? Kanina, no? Bagong Parañaque Public Market. Talaga. Okay ito, ha? Oo, dahil Piso Caravan at IDT. Yung IDT, okay na rin, ano? Okay, ito, saksihan ang paglunsad ng palengke QRPH program sa lungsod ng Parañaque ngayong araw ng Biyernes, Marso 14. Ang programang ito ay may sakatuparan sa pagkipagtulungan ng lokal na pamalaang lungsod sa pamagitan ng Information Technology Development Department, katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Interior and Local Government at iba pang ahensya ng ating gobyerno. So maganda po itong palatandaan. Pero ang mas pinakamagandang palatandaan, kung yung mga presyo ng bilihin sa palengke
yun po ang mamonitor totally. Opo, katulad na lamang ng usapin sa bigas na sa kasalukuyan ay tila hindi pa rin nasusunod yung presyuhan. Yun ang gusto natin mabigyan ng din. Pero ito naman ay maganda dahil siyempre QR code na yan pwede na lang po kayo mag-order sa palengke na nandoon po tayo sa bahay. Kahit tumas po ng kaunti yan, kung hindi ka na pupunta sa palengke, hindi ka na mamamasahe, aantayin mo na lang ang pagdating. So, the best po yan. Okay, so dun po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Galing pa rin po yan sa lungsod ng Parañaque. Matagumpay na dinaos noong Marso 11 ang groundbreaking ceremony para sa isinagawang temporary housing project sa C5 extension sa Barangay La Huerta. Ang naturang seremonya ay pinangunahan ni Mayor Eric L. Olivares, District 1 Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte at ang mga konsyal ng una at ikalawang distrito. Kasama rin sa programang sina Miss Janet Olivares, mga opisyalis mula sa tanggapan ni District 1 Congressman Edwin Olivares at ang mga pinuno ng iba't ibang departamento ng lokal na pamalang lungsod ng Parañaque. Ayon sa punong lungsod, ang nakatakdang itatayong temporary housing project ay mayroong 46 na units. Layunin nito ay magsilbing tahanan ng mga residente ng lungsod na naapektuhan ng iba't ibang ginagawang infrastructure projects, gayon din sa mga residenteng naninirahan sa endangered o sa mapanganib na lugar. Ayan, so, dito po yan sa lungsod ng Parañaque, 46 units additional na ipapagawa para doon po sa ating mga kababayan na nakatira doon sa mga mapanganib na lugar, ganun din po doon sa mga dinadaanan na mga national projects katulad po ng Cavitex, C5 at iba pang infrastruktura na may kinalaman sa pag-unlad ng Metro Manila. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga kaibigan. Ang oras po natin ay ganap ng hello. Hello, Darwin Juju Miko. Regards ko po kayo. Set Information Office, tingnan. Ngayong araw ng Martes, sinagawa ang pamahagi ng 500 monthly allowance para sa mga mag-aaral ng public high school sa una at ikalawang distrito. Ayon sa kay Mayor Eric L. Olivares, ang bawat isang mag-aaral ay makakatanggap ng 2,000 bilang allowance para sa mga buwan ng November, December, January at February. Bilang isang guro, ang pamahagi ng monthly allowance ay isa lamang sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque para sa patasin ang kalidad ng edukasyon sa lungsod. Layunin itong makatulong sa mga higit 100,600 mag-aaral sa mga pampublikong paaralan para sa kanilang pamasahe at gastusin sa eskwelahan. Okay, the best! Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Mr. Chairman, pakihanda yung Express Parañaque News at ipapalabas natin dyan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ito pa rin po ay galing pa rin po sa lungsod ng Parañaque. Personal po tayong namahagi ng relief goods at iba pang agarang tulong para sa mga pamilyang nasunugan sa Espiritu Compound, Soco at Dr. Santos Sabinyo, Barangay San Dionisio. Kasama po natin sa Congressman Edwin Olivares na gatid ng tulong sa mga nasunugan at ito naman talaga every now and then kapag may mga sakunan dumaraan dito po sa lungsod ng Parañaque, ang Yours in Public Service sa panguna po ni Mayor Eric Olivares and of course ng butihing Congressman Edwin Olivares kasama ang butihing Vice Mayor Juan Villapuerte. Ang agarang serbisyo ay ibinibigay sa ating mga kababayan kapag sila po ay nakaranas ng katulad nitong sakunang sunog noong kamakailan lamang. Ang iyong pong lingkod sa ang pamalang lungsod ng Parañaque, lagi mong nagandang tumulong at tumagapay sa mga nangangailangan naman. Okay, so Mr. Chairman, pakikasa mo ngayong ating Express Parañaque News. Matapat, maaasahan, himpilan ng sambayanan. Parañaque Net Radio Worldwide.
Hinubog ng panahon. Malapit na siya sa sea oil yung sunog actually. So yan, dadalhin na sa Ospar 1 yung accident. Ayan po yung mga nakolekta natin, meron po yung magpipick up niyan na taga Paranaque. Sa update ng ating Paranaque Net Radio. At kasalukuyan po tayo ngayon nandito sa Ning Barangay Bayangkang. Ngayon, umusbong ang tunay na kaganapan sa Express Paranaque News, ang kabisig ng bawat Pilipino. Buong puso ang serbisyo para sa mamamayan. Matapat, maaasahan, himpilan ng sambayanan. Paranaque Net Radio Worldwide. Hinubog ng panahon. Malapit na siya sa sea oil yung sunog actually. So yan, dadalhin na sa Ospar 1 yung accident. Ayan po yung mga nakolekta natin, meron po yung magpipick up niyan na taga Paranaque. Matapat, maaasahan, himpilan ng sambayanan. Paranaque Net Radio Worldwide. Hinubog ng panahon. Malapit na siya sa sea oil yung sunog actually. So yan, dadalhin na sa Ospar 1 yung accident. Ayan po yung mga nakolekta natin, meron po yung magpipick up niyan na taga Paranaque. Sa update ng ating Paranaque Net Radio. At kasalukuyan po tayo ngayon nandito sa Ning Barangay Bayangkang. Ngayon, umusbong ang tunay na kaganapan sa Express Paranaque News, ang kabisig ng bawat Pilipino. Buong puso ang serbisyo para sa mamamayan. Ayan so Express Paranaque News. So ayan po so ang ating po mga balita ay galing po sa lungsod ng Paranaque. At kanina po ang inyong pong lingkod ay galing doon sa Airport Village. Nagkaroon po tayong tinatawag na ugnayan. Initiated po ng Team Bagong Paranaque sa panguna po ng ating butihing Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Joan Villapuerte, 10 ng Team Bagong Paranaque. So, kahapon ay nung isang araw, nagkaroon po tayo ng tinatawag na media forum sa ilalim po nung tayo'y umupo at magkape. At ating pong naimbitahan yung pong dating gobernador, dating congressman ng Catanduanes, ni si Attorney Leandro Berciles. Na kung saan may plataforma siya na gustong ilatag sa Senado kapag siya po ay manalo bilang
senador. Napakaganda po yung kanyang sinasabi sa tinatawag na AI, Information Technology naman ano. Sabi niya, kung iyan po ay may patutupad o maisa batas dito sa ating bansa, wala pong mahirap, wala pong mayaman na hindi makapag-aral. Yun po ang sabi. Kahit sa mga usapin ng liblib na lugar, kapag yun po ay may paglaban sa Senado, ay talaga naman na makakapag-aral ang mga kabataan. Dahil sabi niya, kaya naman na bawat kabataan o bawat estudyante o mag-aaral ay pwedeng bigyan ng tig-isang laptop sa oras na maayos na yung pong koneksyon ng internet sa buong bansa. Tama naman, sangayon po tayo doon. Opo, kaya lang, siya po ay independyente naman. At talagang may tuturing natin na kapag ang tinakbo mo ay senador at ikaw ay nag-isa at wala kang sapat na pundo, ay tila kasing hirap ng butas na karayom bago ka makarating doon po sa Bukana o kaya doon sa Senado. Iyon naman po ang katotohanan. Kaya doon po sa ating mga kababayan, gusto po natin i-promote bilang tayo naman po ay nasa pamamahayag, huwag tayo pong mag-rely doon sa mga kandidato na may mga malalaking partido pero wala naman pong sapat na kakayanan para sila madala sa Senado. Di ba? Kasi ang Senado naman ay gawaan po yan ng batas ng Republika ng Pilipinas. Kung ang kakayanan mo naman ipang barangay lang, pagkatapos wala ka pang karanasan, mukhang magkakaroon ka nga ng problema. Di ba, Janet Pascualata? At ganun din po itong si Darwin Juju Miko. Aba, talaga naman. Regards ko po kayo. Di ba? Kaya sana maging makatotohanan po tayo. Kapag tayo po ay tumakbo sa Senado, wag muna nating gawing praktisan na senador ka na, magpa-practice ka pa lang sa paggawa ng batas, tila may iwanan ka talaga. Kaya doon po sa, kung ako lang po ang yung mararapatin, dapat ang piliin nyo pong magiging senador ng ating bansa, dapat di kalidad. Di kalidad, marunong gumawa ng batas. Opo, hindi pwedeng artistahin lang ang dating. Hindi pwedeng pang-action lang, action star lang ang dating. Ang importante, kahit papano, talagang may kakayanan gumawa ng batas, katulad po nitong dating gobernador, congressman at batikang abogado, na ito pong si Leandro Berceles. Iyan naman po ay bahagi ng inyong pagpipilian. Di ba? So, pangalawa, ilan po ba ang mahirap dito po sa Pilipinas? Dito sa Metro Manila. Dito sa Greater Manila, ilan po ang maralitang tagalungsod sa bawat syudad? Halimbawa, Pasay, Makati, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Taguig. Di ba? Napakarami pong mahihirap. Napakarami pong naghahangad na tulong na dapat ang manungkulan ay may sapat na kakayanan para resolbahin ang kahirapan doon po sa kanilang nasasakupan. Di ba? Kasi paulit-ulit tayo. Ginagawa yung kalsada kahit tinitibag yung kalsada kahit hindi naman sira. Inaayos yung kanal o yung tawag nito, yung tulay kahit hindi naman dapat ayusin pa. Pinapatibag o pinasisira yung isang building o isang tanggapan ng gobyerno na bago-bago pa naman, kaya pa naman, napakaganda pa naman, pinatitibag para palitan ng bago.
Opo, pero yung pong mga kabarangay o yung ating mga kababayan na palaboy sa kalsada, palaboy sa mga pangunahing kalsada o makikita po natin, ibrinawan din, hindi na po nila nabibigyan ng pansin. Di ba? Kasi tayo naman po, nag-ikot tayo sa Pasay, Las Piñas, Muntinlupa at iba pang lugar sa Metro Manila. Nakikita po natin maraming mga gusgusin. Ang sinasabi nga po, sila ay naiwanan o sabihin po natin na nasisiraan na ng bait. Kasi kung sila po ay hindi na nakakakain ng 2-3 beses sa isang araw o sa isang maghapon, hindi nakakakain, sino ba naman ang hindi masisiraan ng bait niyan? Di ba? Yung asawa mo nga na hindi mo lang ibigay yung sweldo mo, na isang araw ba pagkatapos ng sweldo, minsan pakiramdam mo nasisiraan na rin ng bait eh. Di ba? Lalo na yung hindi nakakakain na maghapon magdamag. Hindi po nabibigyan ng pansin. Hindi sila nakaka-receive ng AKAP. Hindi sila nakaka-receive ng AYEX. Hindi sila nakaka-receive ng tupad o anuman uri ng tulong ng gobyerno dahil nga po sila ay napapabayaan diyan po sa mga lansangan. Di ba? So, kasama po doon sila sa obligasyon ng ating gobyerno, di ba? Kasama po yan sa obligasyon ng ating gobyerno. Ngayon, kung sakasakaling isa ka doon sa mga nangangailangan ng tulong ng gobyerno at isa po tayo doon sa nasa laylayan ng lipunan, dapat pumili tayo ng mga senador na dapat yung po ay may tuturing natin na pro-4 para pagdating sa Senado, pag gumawa po ng batas yan, ay pabor po yan doon sa mga mahihirap na sa kasalukuyan ay sabihin po natin na talagang hirap sa buhay, kahit papano ay matulungan ng gobyerno. So what is the difference between the tunay na batas para sa mahirap at saka doon po sa binibigyan ng mga tulong ng gobyerno o panandilian tulong, katulad po ng AKAP, AYEX, TUPAD, at iba pang mga bigay-bigay na kung saan ito po talaga ay maituturing natin na ang nabibigyan po nito ay una malapit kay kagawad, malapit kay kapitan o kaya malapit doon sa mga politiko. Tanggapin po natin ang katotohanan. Hindi po masama kung totoong tanggapin natin ang katotohanan kung gano'n naman talaga nangyayari. Di ba? Ngayon, doon po sa Senado, kailangan po natin na makakasama na isang katulad ng isang Manny Pacquiao na talagang galing sa hirap. Kasi kung maririnig ninyo, kung panonoorin po ninyo ang pananalita ni Manny Pacquiao na kung saan totoo naman na siya daw po ay talagang nagtrabaho sa construction, na kung saan pagdating ng linggo, siya po ay nagbibinta ng sampagita, siya po ay nagbibinta ng bulaklak diyan po sa Quiapo para lamang siya po ay makapagpadala sa kanyang magulang doon po sa probinsya. At yung pong tira, siya po ay bumibili ng bigas, bumibili po siya ng iba't ibang ori ng magi, at bumibili rin po siya ng iba't ibang ori ng toyo, ganun din po ng bagoong, para yun po ang gagawin niyang ulam araw-araw tuwing siya po ay namamasukan bilang construction boy diyan po sa lugar ng Malabon. Di ba? So, dapat bigyan natin ng halaga ang isang Manny Pacquiao pagdating po sa Senado sa darating na May 12 national and local election. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun? Kailangan natin ang isang Manny Pacquiao sa Senado. Ayan, okay. So, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:22 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So, doon po sa ating mga kaibigan, yun po ay sa Senado lang naman. The rest, dahil 12 naman po yan, talagang ang napupusuan ko lang muna ngayon sa kasalukuyan, ito pong si Manny Pacquiao. Yung pong iba, talagang, sabi nga po nila, talagang sila po ay magseserbisyo bayan, katulad po ni Abby Binay. Di ba sa akin, sa ngayon ako kay Abby Binay na manalo dahil, mabait po yan, mabait.
Oh, di ba mabait po 'yan si Abi Binay. Oh, katulad sana ni Binhor Abalos. Oh, si Binhor Abalos kung tutusan isang magaling na abogado 'yan. At talagang bilang mayor, naging DILG, naging MIMD, kaya lang nawawala po siya sa Sorbonne, naiwanan. Oh, ganun din po ito pong si Tolentino, na kung saan as of now naman ay tila nawawala po doon sa Magic 12. Oh, so magagaling po sila, but ngayon po ay March 14 pa lang naman, ang eleksyon naman po ay May 12, 58 days pa rin before the day of election. So, marami pa po tayong pagkakataon para pumili ng nararapat dyan po sa Senado. Opo, ngayon, dadako na po tayo dun sa usapin ng party list. Kasi yung party list, marami pa rin ang hindi alam at hindi bumuboto pagdating ng eleksyon. Opo, sana bumoto po kayo ng party list at piliin po ninyo ang nararapat na ramdam ninyo na makakatulong. Sa ngayon, ayaw ko muna sa inyo magbigay ng kung ano ang dapat, pero kung ako po ang mararapatin sa kasalukuyan, ay bigyan nyo po ng pansin yung pong may programa tungkol po sa usapin ng agrikultura. Di ba? Kasi sa usapin ng agrikultura, kailangan po natin mga representative diyan po sa Kongreso, maging sa Senado, dahil para makagawa po ng mga batas na ikaunlad ng ating mga magsasaka at ikaunlad ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa iba't ibang probinsya. Dahil karamihan po sa kanila ay magsasaka, kailangan po nila ng tulong na kung saan kailangan po ng bumuo ng isang batas para po sa kapakanan nila, di ba? Ganun lang po, ganun talaga mangyari diyan. Okay, so ganun po yan at inuulit ko po hanggat maaari yung mga party list na tangkilikin ninyo, yung po may kinalaman sa agrikultura. At hanggat maaari inuulit po natin, mula sa senador, congressman, party list, hanggat maaari, pumili po kayo na malayo sa puso ang mga Chino. Yung pong malayo sa kanila, hindi po yung kakampi ng China. Dahil kapag tayo po ay makaboto na kakampi ng China, tayo ay magkanda-windang-windang na talaga. Di ba? Kasi mahirap yan dahil ang China po ay isang banta sa ating national security at sa ating bansa dahil ayaw tumigil. Di ba? Kinuha na nga po yung bahagi ng West Philippine Sea. Ngayon kukunin pa yung bahagi ng iba't bahagi ng ating bansa. Di ba? Pagkatapos marami na pala mga spy dito sa lupa sa Pilipinas, mahirap po yan. Pagkatapos makakuha pa sila ng kakampi sa Senado, makakuha pa ng kakampi sa Kongreso, tila tayo po ay problema na yan po pagdating sa dulo. Ayan, so tutulad nito, lubat na naman. So ang tagal mo rito, hindi mo, di ba? Talaga naman, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin, alas 9:26 na ng gabi. Mabilis talaga, mabilis ang ating oras. Pero wag po kayo mag-alala at tayo naman po ay tuloy-tuloy lang at tayo po ay sa kasalukuyan inulit po natin ngayon po ay Biyernes. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:26 ng gabi dito po sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Di ba? Po, diyan po pala sa Maynila, Mainit na mainit ang usapin po kay Isko Moreno at saka kay Samber Sosa ba yun? Samber Sosa. Di ba? Kasi silang dalawa naghahatakan. Tila masa sa masa. Si Isko Batang Tondo. Si Bersosa Batang Sampaloc. Sila po ay parehong mahirap. Pero si Sam ay isang multibillionaire. Si Isko naman ay isang pugi na matagal nang naninilbihan bilang konsyal, vice mayor, tumakbong presidente,
nagkandalugi-lugi, nagkandaluko-loko, ngayon gustong bumalik sa Maynila at kanyang makakatapat si Hani Lacuna na dati niyang Vice Mayor na iniwanan niya sa Maynila. Ganun din po ito si Sam Versosa na kung saan tila close fight ng laban ng dalawa dahil si Sam ay talagang tumutulong na. Di ba? Talagang masasarap ang binibigay na tulong sa mga mamayan ng Maynila, samantalang si Isko Moreno, kapugihan ang bit-bit pag nag-iikot sa buong Maynila. Di ba? Pero in fairness si Sam, pugi rin dahil una ang asawa niyan sino ba yung asawa niya? Talagang artista talaga. Na kung saan naman magandang layunin nyo, magandang palatandaan na tatangkilikin nga siya ng taga Maynila. Ayan, oo. Doon po sa ibang lugar, dito sa Parañaque, wala masyadong usapin sa politika dahil yung po mga kalaban, lumalaban lang pero walang pag-asa. Di ba? Walang pag-asang manalo ang kalaban. Kaya talaga gano'n, bahagi yan ng eleksyon. May nakausap nga akong isang kalaban, isipin mo, tinatanong ko, bakit hindi ka pa nangangampanya? Bakit hindi ka pa nag-iikot? Sabi niya, inihintay ko muna ng 45 days. At sabi ko ngayon, anong pinagkakabalaan mo? Inaasikaso ang aking mga lupa mula Luzon, Visayas at Mindanao ay pag-aari niya daw. Naloko na. Ayan, di ba? So, ngayon po ay Biyernes talaga, dapat nagpahinga na tayo, no? Opo, kasi ako galing pa doon sa galing pa tayo doon sa ugnayan. Opo, na kung saan yung pong ating mga kapwa Parañaque nyo, kailangan na presenta yung pong team ng bagong Parañaque. Na kung saan naman, batid po natin na ang team bagong Parañaque naman ay talagang solid ang puwersa na handang makipaglaban anumang oras sa usapin ng eleksyon, sa usapin ng politika. Ayun po ang maganda, ha? Kaya sana doon po sa ating mga kabarangay dito sa Parañaque, yun naman po ay politika lang naman. Pagkatapos po ng eleksyon, may nagkakanda. Sabi nga po nila, yung mga politiko nag-uusap-usap na, nagbabanding-banding na. Pero yung mga kapitbahay mo ay talagang hindi na kayo nagbabatian. Dati-rati, close kayo. Pero dahil sa nagkahiwalay kayo ng partido, ngayon nakasimangot na tuwing umaga. Mahirap, nakasimangot na dahil nga po sa ikaw nanalo at panalo yung iyong kapitan o panalo ang iyong congressman, panalo ang iyong mayor, kaya yung kapitbahay mo na natalo, ayaw kang kibuin. Ganyan ang epekto ng politika sa ating bansa. Pangit, di ba, pangit. Pero talagang ganun Katulad ng Team Unity ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at saka itong si Vice President Inday Sara. Team Unity. Hindi natin alam kung sino ang nambudol sa dalawa. Ang sabi ni Sara wala nang entro-entro, na budol daw po siya ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya po siya sumama bilang presidente, vice presidente, dahil inaasahan niya yung tinatawag na continuity o unity para sa ilalim ng kanyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But unfortunately, ito na ang sitwasyon ngayon, nagkakanda, windang-windang na
ang kanyang ama ay nabitbit na doon po sa dihig, doon po sa Netherlands. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, dito na po magtatapos ang ating programa. Dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ang oras po natin, alas 9:33 ng gabi. Mr. Chairman, tapos na. Ano po ako? The Paranaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Paranaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Paranaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Paranaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Listen is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Paranaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Paranaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Manibela ng Masa on the Go, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Ridin Oro. Hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santiago. Ariglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Ariglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police of Nayang, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemron Palomino.
by Gerald Laka. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Villar. Esparañaki News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po itong event at ano pong mga benefits sa mga upuhan ng mga kababaihan para sa dito? Itong event na to para po sa ating mga kababaihan sa Isidro. Saga News, hosted by Jubel Sumalino Villares and More Abing. OMG, Usapang Seguridad at Serbisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Transformation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Net Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national agencies, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI was born and created. Prime innovation of Paranaque Net Radio Worldwide for the Data Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision. Furthermore, Paranaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordinations to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villafuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Paranaque Net Radio Worldwide. Ito po ang ating pong Paranaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ika-5 anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Paranaque. Ito pong media outreach na ito ay malaking tulong po sa atin, lalong-lalo sa Luzon ng Paranaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Paranaque. Happy 5th anniversary!